Naririnig niyo ako, sister? Yes po. Okay, hindi ka namin na makikita. Pwede itapat yung ano para makita ka namin. Kamusta ako kayo, sister? Taga saan po kayo, sister? Naririnig niyo ako? Sister Daisy, pakiayos po yung camera nyo. Okay. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Una sa lahat ay dalangin natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan mula sa lahat ng mga masasama, ganun din idalangin natin sa Kanya pagkalooban ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Ang bibigyan po natin ng maikling paliwanag tungkol sa isang bagay na kung saan lahat tayo ay ito ang layunin natin sa lahat ng ating mga pagsusumikap. Wala tayong layunin sa ating mga pinagsusumikapan na mga gawain maliban lang sa paano po natin maibigay ang ating mga sarili sa paano po natin maibigay sa ating mga sarili ang kanilang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. So, magkakaiba ang naunawaan ng mga tao tungkol sa tinatawag na tunay nating tagumpay, tunay na nating kabutihan. So, hindi natin babanggitin yung mga iba-ibang pananaw ng mga tao o mga iba-ibang mga pag-uunawa ng mga tao tungkol sa ano po ang tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, idiretso po natin ito sa sino man nagbigay ng paliwanag, sino man nagbigay ng advice na siya ay hindi magkakamali at siya ay hindi magsisinungaling. Ang tinutukoy natin dito ay ang Panginoon dahil sa isa sa mga katangian ng Panginoon kapag siya ay magsasalita, hindi magsisinungaling. Kapag siya ay magkukwento ay hindi siya hindi siya magkakamali. So isa sa binitawan niyang salita na maunawaan natin dito ang tinatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili ay yung sinabi niya, ito ay nabanggit sa kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba dito sa mundo, ang Quran. Sabi ng Panginoon, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Malalaman po natin sa talata na ito kung sino ang taong naunawaan niya ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili, tunay na kabutihan ng kanyang sarili. Ang kahulugan sa talata na ito ay sinabi ng Panginoon, minha khalaqnakum, kayo ay aming linika mula sa putik. Kayo ay aming linika mula sa putik. Tayo ay linika ng Panginoon. Nagmula po tayo sa paggaling natin sa sinapupunan ng ating mga nanay. Tayo ay kanyang linika dito sa mundo. So, ang buhay natin dito sa mundo may hangganan. Ang buhay natin dito sa mundo may
hangganan. Ibig sabihin ay may oras na tayo ay madadatnan ng kamatayan, tayo ay mababawian ng buhay. Kapag tayo ay nabawian ng buhay, ay ang nararapat gawin sa atin ay ibalik po tayo sa kung saan man tayo saan man tayo manggagaling. Yun ang kaulugan sa kanyang sinabi, wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, at kayo ay aming ibabalik sa putik. Kapag tayo ay nabawian ng buhay, ibabalik po tayo sa putik. Yun ang tinatawag na ililibing po tayo sa ating mga libingan. So ano ang kasunod na sinabi ng Panginoon? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kapag tayo ay nailibing sa ating mga libingan, may oras na tayo ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpapatuloy natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nararapat sa taong nais na ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay ay paniwalaan niya na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, buhay na walang hangganan. Ibig sabihin ay kahit tayo ay mababawian ng buhay, may oras at may panahon na tayo ay babangon muli dahil sa ipagpapatuloy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan po natin ito maipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. So magkaiba yung buhay natin dito sa mundo at yung buhay natin doon sa kabilang buhay. Yung buhay natin dito sa mundo may hangganan, pero yung buhay natin doon sa kabilang buhay ay walang hangganan dahil sa hindi tayo mababawian ng buhay. So ang ibig sabihin, kung mayroon tayong madadatnan doon sa kabilang buhay, masamang kalagayan o mabuting kalagayan, ay ang klaseng buhay natin doon ay habang buhay. Dalawang lugar lang ang pinaghanda sa atin doon sa kabilang buhay. Unang lugar ay paraiso, pangalawang lugar ay ang impyerno. Kung saan man tayo mapadpad sa dalawang lugar na ito, ang klaseng buhay natin doon ay habang buhay. Kung doon tayo patutuloyin sa paraiso, lahat ng mga bagay na pinaghanda para sa atin doon sa paraiso ay ang pakikinabang natin sa Kanya ay habang buhay dahil sa tayo ay hindi mababawian ng buhay. So ito ang pinagkaibahan ng mga kabutihan na ating pinapakinabangan dito sa mundo at yung mga kabutihan na ating pakikinabangan doon sa kabilang buhay. Kaya tayo ay napagsumikapan po natin yung mga bagay na mapapakinabangan natin dito sa mundo. Ang nararapat natin idagdag yung pagsumikapan din natin yung mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay, dahil sa nalaman natin ano ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito, mga kabutihan na dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundo at mga kabutihan na habang buhay natin mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. So yun ang nararapat pag-isipan ng isang tao na nais na ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. Ang nararapat sa kanya malaman ay ano ang mga bagay na ito ay mapapakinabangan niya dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Higit lalo ay mapapakinabangan niya sa kabilang buhay. So yun ang dapat maunawaan ng taong nais na ibigay sa kaniyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na ang kabutihan. So para po natin malaman kung ano ang mga klaseng bagay na ganito ang pakikinabang natin sa kanya, ibig sabihin yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan sa kabilang buhay, unawaan po natin na ang Panginoon ay tayo ay kanyang linika na mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi niyang pagsamba sa kanya, ito ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. At ito rin ang masasabi po natin na mga gawain
na kapakipakinabang dito sa mundo at higit lalo ay kapakipakinabang sa kabilang buhay. So ang tinatawag na pagsamba sa Panginoon hindi lang isang klase, napakaraming klase. So lahat ng mga klaseng pagsamba sa Panginoon lahat ito ay napapaloob sa reliyon ng Islam. Ibig sabihin lahat ng nilalaman ng reliyon ng Islam, lahat ito ay mga gawain, mga salita, mga pag-uugali na bilang pagsamba sa Panginoon. At lahat ito ay matatawag na mga gawain, mga pananalita, mga pag-uugali na katanggap-tanggap sa Panginoon at kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nararapat sa taong nais niya, gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, isuko niya ang kanyang sarili sa reliyon ng Islam. Isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang pagkakalikha sa atin. Isuko niya ang kanyang sarili sa reliyon ng Islam dahil nalaman po natin na lahat ng napapaloob sa reliyon ng Islam, itong lahat ay mga klaseng gawain, itong lahat ay mga klaseng pagsamba sa Panginoon na kanyang kinalulugdan at ito ay katanggap-tanggap sa kanya at ito ay kapakipakinabang sa mundo na ito at higit lalo ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So ngayon, nararapat natin malaman kung paano natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Maisusuko natin ang ating sarili sa relihiyon ng Islam sa pamamagitan lamang ng isang hakbang lang, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Siya yung pagsasaksi na napapaloob sa kanyang tatlong bagay. Unang bagay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa reliyon ng Islam. Tayo ay nakapasok sa reliyon ng Islam, tayo ay matatawag na isang Muslim, tayo ay matatawag na isang alipin ng Panginoon na siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam natin ang isang alipin ng Panginoon na siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Siya ay pinag-aandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay nakagawa ng hindi mabibilang na kasalanan. Ilagay natin na napuno niya na kasalanan ng mundo na ito dahil naman sa siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, maipapatawad ng Panginoon para sa kanya ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng Panginoon ng napakaraming kabutihan. Kaya ganito kahalaga ang simpleng gawain na ito. Kaya ang nararapat sa atin, kung mayroon tayong naunawaan, nalaman na sobrang napakahalagang bagay, dapat natin ito samantalahin. Huwag natin palampasin dahil sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa susunod ng mga araw, susunod ng mga buwan, susunod ng mga panahon. Para tayo makasigurado na maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap pagsuko sa sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. So ganito ang gagawin natin. Sundin niyo ako sa anuman bibigasin ko.
bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para malaman natin kung ano ang ating binibigkas. So itaas natin ang ating kanang kamay, ha? So i-open nyo ang inyong i-open nyo ganito, ha? Nakikita nyo ito? Yan. Yan. Ang ating hintuturo, ha? Ito, ang kahulugan ay kasama sa mga katangian ng sino man nararapat magiging Panginoon. Sino man ang nararapat sambahin ay siya ay nag-iisa. Ibig sabihin na nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya tatlong Panginoon, dahil sa kung marami ang Panginoon, sigurado na sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag magkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo ng mga linika. Ito ang kahulugan. So lakasan natin ang ating pagbibigkas. Brother Marlon, paki-open po yung cam nyo. Tsaka yung mic nyo. Okay, i-open nyo yung si Brother Marlon. I-open nyo yung Sagutan po, ma'am. Sagutan po. i-open nyo kapatid ang yung camera. Okay. So, sundin nyo ako, ha? Ashhadu Asyhadu an la Allah. alla ilaha ila ilaha ilaha illallah illallah Ilawa. wa ashhadu wa asyhadu Asyadu. anna Asya. anna Muhammadan Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Musulma. Rasulullah. Ako ay sumasaksi Ay sumasaksi. Masaksi na walang Diyos na karapat dapat Na walang Diyos na karapat na dapat. walang dapat sambahin Abay. sambay maliban kay Allah. Maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi Ako ay masaksi Ako ay sumasaksi. na si Muhammad na si Na si Muhammad ay kanyang sugo Kanya sugo. at alipin. at alipin. At ako ay sumasaksi At ako ay At sumasaksi. ako ay sumasaksi na si Jesus Na si Jesus. na si Jesus ay kanyang sugo At kanyang sugo. ay kapatid at alipin. At Pilipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyong dalawa. Dahil sa kayo po ang pinili ng Panginoon ay pinagkaloob niya sa inyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa mahal kayo mismo ng Panginoon. Sa dami ng kanyang mga linika, kayo ang kanyang pinili na ipinagkaloob niya sa inyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Kaya congrats sa inyong dalawa. Congrats. Salamat din po. Welcome, kapatid Salamat Marlon. po. Kapatid. Brother, Sige po, paunahin po muna natin si kapatid na Daisy. Brother Marlon, ano po pa, pwede na po kayong mag-out, tapos i-guide ko na lang po kayo sa next step nyo, ha? May tanong po ba Sige kayo po. kay Stat? Wala Wala po. naman. Sige po, pwede na po kayong mag-out, ha? Tapos message ko na lang kayo, ha? Sige po, ma'am. Salamat Sige po. po, thank you po. Magandang gabi po. Welcome. Salamat po. Maganda gabi din po.
Salamat